Yes, approve ang reloan ko dito sa isa sa mga legit na utangan online ngayong 2026. At take note, hindi lang to 7 days, kundi up to 6 months ang inoffer sa akin. Pero, pwedeng pahabain ng up to 12 months to pay and ang maximum na pinapautang nila sa tao ay up to 80,000 pesos. Akala ko nga dito ay rejected ako dahil sila ay SEC registered and CIC compliant. At meron ako mga na-overdue sa ibang loan application. So akala ko rejected ang person pero hindi. Inaprubahan pa rin nila ako. Kaya ako nangangailangan nga kayo ng mabilisan or for emergency at gusto nyo ay pang long term yung bayaran, ay pwedeng-pwede sa inyo. Ito ang isi-share ko nga sa inyo. So ang tanong, ano na nga ba to? Ito ay walang iba kundi ang Fast Cash Credit or ang Lazada Fast Cash. Ayan, hindi siya stand-alone application na madadownload sa Play Store or sa App Store. Dahil pagka meron kang Lazada application, makikita mo yan sa loob ng Lazada app mo. Kagaya niyan. I-check nyo dahil baka may offer na kayo at kung may offer na kayo, itry nyo na dahil okay ding utangan yan. Pero syempre, hindi lang yan yung ipapakita ko sa inyo. I-share ko din yung loan details. Magkano ba yung matatanggap natin? Ayan, yung interest rate per month. Pag na-overdue ka, magkano ba or ilang percent ba ang late payment fee? At syempre, kukontakin ba yung contact reference mo once na ikaw ay hindi makapagbayad on time? So lahat na yan, isi-share ko sa may buong video na to, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At kung nakita mo yung pangalan mo dyan na may bilog, i-PM mo na ako agad sa FB page ko dahil ikaw nga yung napili ng YouTube para sa may community spotlight natin na most active subscriber dahil sa pag-like, share, and comment tuwing mag-a-upload tayo. I-PM mo na ako para ma-send ko na yung 100 Gcash pang load mo. So, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. So, meron akong credit boost dito, itinaas nila. Dati, 5,000 lang at ngayon, 7,000 na. Not bad, di ba? Lalo na kung may bigla ang gastos ka, may kailangan kang bayaran, may bills na kailangan mong bayaran dahil malapit na din yung mga due date na mga bayarin natin. So, pwedeng-pwede pa rin to. Pasok pa din siya. Kaya, ayan, i-withdraw natin to at papakita ko sa inyo yung loan details. Dito, ako sa account ko, meron akong up to 6 months to pay. Pero kagaya na sabi ko sa inyo kanina, up to 12 months, pwede nilang i-extend basta okay yung iyong credit standing sa kanila, good borrower ka, good payer ka. Ayan, talagang ipapa-long term pa nila yung pagbabayad natin. And syempre, ayan, mas tataas ang ating credit limit. So, 1,000 pesos, eto nga yung pinaka-details. So, nakalagay na dito lahat, hindi na natin kailangan mag-compute dahil meron siyang monthly interest na 6%. At meron siyang monthly service fee na 70 pesos. At pasok siya sa may monthly interest nga na cap ng SEC. So for example, 7,000, uutangin natin to for 1 month. So ang pinakababayaran natin ay 7,490. At kung 2 months naman, ang babayaran natin ay 3,990. And kung mapapansin nyo, ayan, talagang same lahat ng monthly interest nila na katumbas sa peso nga with 420. Kung mapapansin nyo, magkakamukha lang yan. Saka yung monthly service fee nila. Kaya sa 2 buwan, ito yung babayaran ko, 3,990. At kung 3 months to pay naman, ang babayaran ko is 2,823.34 pesos. O diba, same ang monthly interest. At last naman, ang 6 months naman na pagbabayad ay 1,656.67. So dito sa loob ng 1 month, ito yung pinaka lalabas na madadagdag mo sa may 7,000 pesos mo. So, 490. Dito naman sa may 2 months, yan ang madadagdag sa 7,000 mo. At ito naman yung sa may 3 months. At last, ito naman yung pinaka-kabuuan na madadagdag sa 7,000 mo na babayaran mo sa loob ng 6 months. So, makakapag-decide na kayo agad kung, ayan, ipagpapatuloy nyo ba yung pag-a-apply dito or hindi. So, meron tayong kalayaan na mamili kung ilang installment ba yung ating kailangan? Gano'ng katagal ba natin to babayaran? So, nasa sa atin yon. And, syempre, kung ma-offeran ka man na mas malaki dito, utangan mo lang kung magkano kailangan mo. Huwag mong sasagarin kung hindi mo pa naman kailangan. So, dito yung pipiliin ko ay 2 months lang. At eto yung babayaran ko, 3,990.
Share ko nga pala sa inyo itong mga ginagamit ko from Ugreen na fast charging and mga power bank. Ito nga yung una na super cutie, 10,000 mAh and airline friendly, pwedeng-pwede pagka magta-travel ka. And another 10,000 mAh, pwede rin pagka magta-travel and mag-safe na nga pala to. At ito naman yung fast charger na 100 watts at sobrang daming saksakan dito. At sobrang haba din ng cable niya. At nafo-fold nga din pala to. Another fast charger and retractable na may 65 watts. So, ganito siya. Ayan. Sobrang haba niyan. Ayan. So, paano natin siya ibabalik? Hihilahin lang ulit natin. So, babalik na siya agad. Diba? Super cute and nafo-fold din itong pinakasaksakan niya. At last but not the least, ito naman yung suction cup magnetic phone mount na pwedeng-pwede mo nga ilagay sa kahit saang flat surface or gusto mong magsayaw-sayaw tapos ipapakat mo lang siyang ganyan. Hindi agad-agad malalaglag. So, try natin dito. O, diba? Sobrang nice. Napaka-cutie. O, diba? So, after natin dito makapili ng installment, kung gaano katagal natin babayaran, tatanungin tayo ano yung dahilan ng paglo-loan natin dito. So, mamimili lang tayo dito, business startup, business development, and ayan, marami pang iba. So, pag nakapili na tayo dyan, lalagay lang natin yung ating PIN code. So, once na mailagay dyan, ayan, ito na ilalabas. Hang on, 99% of customers will get the result within 5 minutes. Pero, after na to, guys, di ba, 8:55 ako nag-apply, and na-approve nga agad-agad yung loan ko dito ng the same minute. Ayan, 8:55 din. Kitang-kita nyo yung oras. At mapupunta na to ngayon sa Lazada wallet natin. So, dito nga makikita yon. So, ito yung fast cash credit. Ito naman yung ating Lazada wallet, yung may PHP. So, nakita nyo, 7,000, walang bawas. And ngayon, i-withdraw na natin to papunta sa GCash account natin. So, i-click nyo lang yung Lazada wallet and i-click nyo tong wallet sa itaas. So, dyan makikita nyo na nga yung withdraw option. And may babayaran lang tayo dito na 15 pesos na fee para sa my withdrawal. So, ilalagay lang natin dito yung amount kung magkano and yung pwedeng GCash or any bank account. So, ayan na, yung mare-receive ko is 1,985. So, after that, bago natin ma-withdraw, o diba, meron pang account security kung ikaw talaga yung naglo-loan dyan. So, kailangan natin ng email verification or mobile verification. So, ayan na, na-receive ko na sa my GCash ko. 6,985. So, ganun lang yung pag-reloan dito. Pero, pagkabaguhan pa lang kayo na gusto nyo mag-apply dito sa may fast cash credit, meron din ako tutorial dyan sa may YouTube channel ko, pwedeng-pwede nyong mapanood. So, after that, ayan, share ko naman sa inyo yung konting nabasa ko about dito sa may loan agreement detail na to, kung ano ba yung mga mahalaga na dapat binabasa natin. So, ito nga pala is under We Fund Lending Corporation at yung lender natin ay One Hand. Ako pala, sa account ko is One Hand. So, yung pinaka-nominal interest rate per month natin is makikita dito, which is 6%. Pero pagka pinagsama nga yung service fee, ang pinaka magiging effective interest rate per month na ay 9.20%. So, meron ditong 0.16% per day na late payment penalty. O, diba? So, per day yung kanilang pagdagdag. So, 0.16% ng kabuoang outstanding loan amount due mo. At about naman sa may overdue payment, ayan, binasa ko talaga para sa inyo at nakita ko nga dito na possible nga nilang kontakin yung inilagay natin as contact reference, lalo na kung hindi ka daw matawagan or pagka na overdue tayo. Kaya mahalaga na yung inilalagay nyo dito na contact reference is mga kakilala nyo lang talaga, close nyo or relatives nyo, mas mainam yung kasama nyo sa bahay para mapapaliwanagan mo nga sila na bakit sila kinokontak nitong nautangan mo. And yun nga is dahil gagamitin nyo yung phone number nila para gawing contact reference para hindi sila mabibigla. At hindi lang yon. Dahil nakalagay nga dito is, babasahin ko, the borrower agrees that the lender will provide payment reminders ahead of the due date. So, meron talaga tayo dito matatanggap na mga reminders kahit na hindi pa natin due date. Pagka malapit na yung due date namin, matatanggap na daw tayo. At yung mga third-party service provider, ayan, sila nga daw yung possible na kontakin yung mga nangutang at
yung contact persons na ibinigay sa pamamagitan nga ng SMS, email, telephone, or even visiting the borrower. Yan, nakalagay sa kanila talaga. So, yan yung mga possible na mangyari pagka tayo ay na-overdue. Kaya mahalaga na binabasa nyo din yung loan terms and agreements para aware kayo kung ano ba yung ina-agreehan nyo dun sa kanilang loan agreement. Para hindi tayo magrarant online na kesyo ganito, na kinontak ko yung aking contact reference, na home visit ka daw. May mga reminders ka nga matatanggap bago pa lang yung due mo. So ayan, dahil part yan ng loan agreements na inaccept natin. Kaya kung ako sa inyo, pag maglo-loan kayo online, ayan, basahin nyo yan. Or manood kayo ng mga loan application review para alam nyo kung ano yung possible na ma-experience nyo once na kayo ay ma-overdue sa kahit na anong loan application na itatry nyo. So, comment down below kung ano din yung na-experience nyo dito sa My Fast Cash Credit. Kung positive man yan or negative, comment down below. Para mabasa ko nga din at maging aware nga din yung mga ibang makakapag-try pa. So, that's it for today's video. Ayan, thank you for watching and see you on my next vlog. Pag may gusto pa kayong ipa-review, comment down below lang.